Today, ang pag-uusapan po natin, medyo, ano bang tawag dito? Hindi maintriga. But a question na dapat tatanungin natin sa buhay natin. Kasi yun na nga, for 365 days, ano ba tayo sa harapan ng Diyos? So, today, ito yung aaralin natin. Anong sitwasyon natin, anong stand natin before the Lord para pagpasok ng 2025, kung anong dapat mabago at maiwan na sa 2024, iwanan na natin. Are you excited? Do you agree with me? Amen. So our topic for today, our title for today is a crowd or a disciple. Are you a crowd or are you a disciple? Ano yung difference ng crowd sa disciple? Para makita natin, kasi akala natin we are a disciple, but we have the character of the crowd. So ngayon, madidetermine natin ito, hindi para to condemn us, okay? But to correct us. Okay, are we willing to be corrected by the Word of God this morning? Amen. Dapat i-open natin yung heart natin. Let's go to our text. It's Luke chapter 9, verse 57 to 62. Can we all read all together? 1, 2, 3. As they were walking along, someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. But Jesus replied, foxes have dens to live in, and birds have nests, but the Son of Man has no place even to lay his head. He said to another person, come, follow me. The man agreed, but he said, Lord, first let me return home and bury my father. But Jesus told him, let the spiritually dead bury their own dead. Your duty is to go and preach about the kingdom of God. Another said, yes, Lord, follow you, but first let me say goodbye to my family. Jesus told him, anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. God bless His word. And I pray right now that the Holy Spirit will illuminate His word in our hearts this morning. Na uuwi tayo, dala natin ang mensahe ng Diyos sa buhay natin. Okay? Amen. So yun, the responses, God calls di ba? Pag nakita natin, tumawag ang Diyos. It requires commitment pag nag-respond tayo sa call ng Lord. And mga kapatid, commitment requires cost. Sa passage na nabasa natin, titignan natin kung ano yung commitment na dinidesire ng Panginoon from His follower. Pero pag tinignan niyo po, ito, di ba tinawag niya, may iba-iba silang reason. Mamaya titignan natin, ano mga reason na to? Saan ito na bagsak na mga rason na to ng mga to? Pero sabi dito, pinag-aaralan natin is the crowd or a disciple. A crowd doesn't want a cost. Alam niyo ba, ang crowd, ayaw nila magbayad because they want free. Ang passage ang chapter ng Luke 9, pag binasa nyo yan, this is where Jesus demonstrated power miracle. Nagpakain siya, nagbigay siya ng authority to cast out demons, nagpagaling siya. At they all witnessed this. Kaya itong mga taong ito, because they witnessed this, alam mo ba yung word of mouth advertisement? Talagang pinano nila, dito, alika, gagaling ka dito. So wherever Jesus goes, there's a crowd. There's a huge crowd. Bakit? Because they're expecting na may matatanggap sila from the Lord. Pero po tingnan nyo, ang crowd, ayaw nila ng word na cost. Because they want free. Di ba ngayon, yung mga ayuda, no? Basta may ayuda, okay to, punta tayo dun. Doon, may libre dun. Alam mo, kahit nasa initan sila ng araw for how many hours, nagtsatsaga sila, bakit may libreng makukuha? To satisfy them, to make them happy. Kahit ang ibinigay 1 kilong bigas lang. Tapos 3 hours sa initan, ano?
Hindi yung hindi yung binigay, kundi yung na libre. Libreng makukuha. And ito yung nangyayari sa time ni Jesus. Jesus was offering. Jesus was giving. Jesus was serving the people. Kaya nga lang, ang sabi ng Panginoon, huwag nyo nang ipagsabi. Sa Luke 5:15, sabi, but despite Jesus' instruction, the report of His power spread even faster, and vast crowds came to hear Him preach and to be healed of their diseases. Kahit sinabi niya, huwag nyo nang ipagsabi ha. Sabi, ng isang pinagaling niya, umuwi ka. Pakita ka na pinagaling ka, pero huwag mo nang ipagsabi. Pero hindi lang mapigil the testimony of what they receive from the Lord. Kaya ang tao talaga, they come, they gather. Di ba kahit tayo, no? Kung saan may punta ka doon. May namimigay doon. Na-remember ko nga kami nung, I think, December na to eh. Papunta kaming church, andito si Pren at si Gary, galing sa field trip yan. Kami na, nagtataka ako kasi yung mga tao daw doon na nakapila, 2 a.m. pa nakapila na yon doon sa may court. Pahaba na sila ng pahaba. Papunta na kami dito, magna-9. Nandun pa rin sila. At ang haba na nila, siyempre na-curious. Alam mo naman ng Pinoy, ano kaya yun? So tinanong namin, anong meron? Ang sagot, may pabahay si Mayor. Meron silang stab. And they've been there since madaling araw. Walang gustong umalis sa pila nila kahit nagugutom na, naiihi na kasi baka may kumuha sa spot nila. Bahala na, mahimatay ako dito basta itong spot ko. Kasi baka may makauna. Alam mo ba, yan ang tao. Basta may makukuha silang libre, they are willing to sacrifice. Bahala na rin na magka-UTI. Bahala na kung ano mangyari sa akin. Basta hindi, dito ako. Hindi pwedeng umano. Kasi baka may mga una sa akin. Humaba yung pila. Naalala ko ang MRT, pag punong-puno, no? Mula sa taas, para na siyang gano'n, no? Pababa. Kaya pinagpipray ko pag dumadaan ako doon, yung mga tao, kasi, my gosh, it's so hard. Pero alam niyo ba, walang hard pag ang tao gustong tumanggap ng para sa sarili niya. They are willing to sacrifice, to satisfy yung sarili. Kaya matyaga eh. May kaibigan nga ako, sabi niya, alam mo Mars, basta libre, pagtyagaan natin. Sabi ko, ayoko, pakainit dyan, sige magtyaga ka. pero basta libre, pagtsatsagaan ko yan, Mare. Kahit pa mahimatay ako dyan. Sabi ko sa kanya, oh my gosh, sige, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ako sasama sa'yo. Basta may libre. And Jesus that time was giving a free service to people. He was healing, sharing the word, feeding them, setting them free. Pinalaya sila sa mga demonic oppression. Yung time, Jesus was serving the people. Hindi siya nag-serve to be famous. Hindi siya nag-serve para, katulad nitong panahon na to, botohan. Di ba? Dami makikita eh. Namimigay, nag-serve. Kasi gusto nila ma-remember sila ng tao sa oras ng botohan. Si Jesus hindi. He was serving the people because of His love and compassion to the people. But sad to say, the crowd, hindi ito nakita. They don't respond to this love. Ang gusto lang nila, to receive. And after they receive, goodbye. Wala na, tapos na, di ba? So that's the character ng crowd. Kaya nga sabi ni Lord sa John 6:26, sabi niya, Jesus replied, I tell you the truth. You want to be with me because I fed you. Not because you understood the miraculous signs. Hindi sila interested in the spiritual aspect. Interested sila doon sa natural, where they are being satisfied and fed. Alam mo, kahit dito ngayon sa loob ng church, hindi ko sinasabi dito sa CLC. Wala ito sa CLC. Pupunta lang sa church because they will want to receive something. Di ba? Pero wala yan dito sa atin. Amen? Oh, praise God. Because the heart of the crowd are like that. They just want to be
satisfied sa kanilang natural man. That is the difference ng crowd sa disciple. They are both in the presence of Jesus, yung crowd and disciple, pero magkaibang commitment nila. Actually dito. Because it's a heart condition. The crowd, ang commitment nila is conditional. Pag may bibigay ka, mag-i-stay ako. Pero pag wala na akong pakikinabangan, aalis na ako. Ang disciple is intentional commitment. Kahit anong mangyari, I will stay. I will stay. So binibigyan ko na kayo ngayon ng background para, sabi ko nga, may iiwan tayo ng 2024 as we move to 2025. At sa passage na binasa natin, let us see kung anong klaseng commitment ang hinihingi ng Diyos sa mga disipulo, sa disciple. Pag sinabi mo, I am a disciple, then this commitment, kailangan makita sa buhay natin. Kasi kung hindi natin makikita sa buhay natin ang commitment na to, it's about time to level up. Kasi kung wala sa atin ang commitment na to, we are considered as crowd. Huwag tayo mag-stay as crowd. Let's aim to be a disciple. And sa pag-aaral natin sa umagang ito, pag nakita nyo, oh my gosh, wala pa ako sa level ng sinasabing disipulo. Parang nasa gitna ako ng disciple and crowd. It's time to make a decision to level up. Pwede tayong mag-desisyon. Amen? Number 1, commitment. The commitment to sacrifice. And sabi sa verse 57 to 58, let's all read. As they were walking along, someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. But Jesus replied, foxes have dens to live in, and birds have nests, but the Son of Man has no place. Wala kang lugar, sabi ng, alam mo, he's so eager, Lord. Nakita niya yung power Susundun talaga ako sa'yo. Kahit anong mangyari. Pero alam niyo po ba that commitment requires a personal sacrifice. Ang sabi ng Lord, wala nga akong mapuntahan, wala akong lugar. Are you willing to pay the price of discomfort? Ibig sabihin yung buhay ng pagsunod mo sa akin will not be comfortable. Kasi nakita niya lang yung demonstration of power. Hindi niya nakita yung cost. Sabi ng Matthew 16:24, then Jesus said to His disciple, if any of you wants to be my follower, may 3 bagay na gagawin. Sabi dito, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Give up your own way. That's the cost. Kasi yun na napakahirap i-give up ang own way natin Kasi we love our own way. It's our own Diba? And then sabi niya, give up your own way, then you can take up the cross. Kasi hindi ka pwedeng mag-carry ng own way mo and then cross. You will not survive. You have to make a decision and choose only one. To give up yourself and to carry Christ. The will of God in your life. Ibig sabihin nito, you have to deny yung selfish wants mo and to put to death yung selfish will mo. Ibig sabihin talagang lahat ng pagkatao mo, kung anong meron ka, kung ano yung naghahadlang sa'yo para hindi ka makasunod sa Panginoon, kailangan mo siyang i-give up. There will be, sabi nga, discomfort. Kasi nga yung, di ba yung buhay naman talaga na gusto natin is comfortable. Yun ang pinili natin, yun ang ginagawa natin. Bakit ka nag-work? I want a comfortable life. Di ba? Bakit mayroon kasi akong mga kilala yung OC sila maglinis. Linis ng linis sa bahay. Nagtataka ako. Ba't sa linis ng bahay? Kasi gusto ko komportable ako matulog. Ginagawa lahat ng bagay to be comfortable. But when you choose to follow Christ, there will be discomfort, mga kapatid. Are you willing to pay the price? Ang sabi ng isang philosopher ako dito a trainee soldier may not fully understand the need for tough training until he faces realities of battle. Sabi ni Peter Lake.
Kilala niyo siguro itong philosopher na to. Philosopher ng CLC2, Philippines. Totoo naman yon. Abang nagtitrain ka, minsan di ba yung mga tinitrain, reklamo ng reklamo, ang hirap naman. Ano pa lang bakit ganito? Pinapirapan tayo ng gusto. Hindi nila alam na yung training na yon, inahanda sila for the real battle. The same way po tayo. The cost na sinasabi ng Panginoon that we have to face is a training para sa atin. Following Jesus may involve discomfort, but it will accomplish one thing. God planned for you to mature. Gusto ng Diyos mag-mature tayo para magamit niya tayo effectively sa ibang tao. Kasi until we mature, hindi po tayo magagamit ng Diyos ng maayos. Paano ka gagamit ng bata? Di ba? Hindi tayo gumagamit ng bata. Ikaw ba yung anak mo, utusan mo, 2 years old, mamalengke? Hindi, di ba? Tinuturuan muna natin sila. We train them. The same way po tayo. If we want to follow Jesus, we need to go to the trainings. And we are, sabi nga ano ba ito? Handa tayo sa cost. You need to see the cost. Pero alam niyo, pag sinabi niyo yung cost, compare to what you are going to gain, ang liit lang ng cost na hinihingi ng Lord sa atin. Kaya lang, napakahirap natin i-surrender because it's us. Sarili natin yung kalaban natin Kaya napakahirap. Pero actually, hindi siya mahirap. Napakaliit lang nang hinihingi ng Lord for us to surrender to Him. So are you willing to go through the discomfort to follow Jesus? Sino pong gustong sumunod sa Diyos ngayon? Wala na gustong magtaas ng kamay. Wala na. Wala nang gustong, yun, isa lang. Salamat sa nag-iisang tao niya na malakas ang loob, nagsabi, I'm willing to go through discomfort to follow Jesus. Diba? Who wants to follow Jesus? Wow, hallelujah. We need to be ready for the commitment to sacrifice. Number 2 is the commitment to obey. Kasi ang hirap sabihin lang, I will obey, I will obey, I will obey. Pero pag nandoon na, hindi naman tayo nag-obey. We obey our own self. Sabi dito sa verse 59 to 60, he said to another person, come follow me. The man agreed, but he said, Lord, first let me return home and bury my father. But Jesus told him, let the spiritually dead bury their own dead. Your duty is to go and preach about the kingdom of God. Hindi naman against si Lord to bury your own dead. Pero ang ano ng Panginoon dito is you should know kung ano ang dapat mong unahin sa buhay mo. Kasi ito ay let me bury my father. Hindi pa naman patay yung tatay mo. Hintayin mong mamatay yung tatay mo, i-bury mo, saka kasusunod sa akin. Meron din po kasing Jewish culture, yung sinasabi lang, second burial. Pero alam niyo, ang gusto niya Lord ituro sa atin dito is when God calls you, ibig sabihin, kailangan mo sumunod doon. Hindi ka pwede magkaroon ng ibang agenda or delay that call of God. Kaya gusto ko yung song na, when you call, I won't delay. Alam niyo ba yun? There is no one like you, Jesus. And when you call, I won't delay. Dapat ganun tayo. We don't delay the call of God sa life natin. Yung first man, di ba, very impulsive siya with Paulo. Pero nung nakita niyo yung cost, medyo, our commitment to obey Christ means to prioritize what truly matters. Ano ba talaga ang dapat unahin? Yung request niya na to bury, sabi, pero you can share the gospel anywhere. Di ba? Ibig mo sabihin, gagawin ko muna to Lord bago ako mag-share ng gospel. Magtatapos muna ako ng college bago ako mag-share ng gospel. Possible ba na habang nag-aaral ka, makapag-share ka ng gospel? Pwede ba yon? Pwede ba yon? Amen. Kaya lang we get to be distracted with many things sa life natin. Kaya hindi siya nagiging priority ng buhay natin. Actually, ang kalaban natin dito is the distraction. And of course, discomfort. Sabi nga, ang pagtulog, hindi naman masama.
Pero ilang oras na ba dapat natutulog ang tao? 8 daw, di ba? Kung natutulog ka ng 14 hours, maraming nasayang. Yung productivity mo, yung dapat nagawa mo pa, wala na. Naitulog mo eh. Kaya nga kahit si Lord, ayaw niya ng lazy eh. It's in Proverbs. Yung magtulog ka ng tulog, pagising mo, mahirap ka na. Sabi, lazy person. Di ba? Kasi hindi mo nagagamit ng tama yung oras mo. But it's good to sleep. Hindi tayo matulog. Kailangan natin matulog. Pero dapat, alam niyo kung hanggang saan lang at ano dapat unahin. Sabi ng lola ko, totoo naman to, sabi ng lola ko, kasi meron kaming tita na parang tulog ng tulog, may sakit pala talaga siya. So, when she passed away, ang lola ko, naging, siya na, pag natutulog kami ng matagal, ginigising niya kami. Para magpas ka na ng 8 hours, gigisingin niya kami. Hindi kayo pwede tulog ng tulog. Siguro dahil nga doon sa nangyari sa tita namin. Tapos sabi ko, masarap matulog. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Pag namatay kayo, wala na kayong gagawin kundi matulog. Kaya ngayong buhay kayo, gumising kayo. Well, wisdom ng mga matatanda. Totoo naman, di ba? Minsan nagagamit natin yung oras natin ng hindi tama. Kasi we want to satisfy ourselves. Even working. Ang pagtatrabaho is good. Binibigyan tayo ng Lord ng trabaho. Pero kung uubusin nyo na ang oras nyo sa trabaho, wala na kayong oras sa Panginoon, bad na yun. God is teaching us. Alam mo yung Mary and Martha story. Diba? Doon tinuro kung ano dapat mauna. Sabi, you sit first in the feet of Jesus. Then after that, you do everything. Sabi ng mami ko bago siya namatay, isa lang ang binili niya. Put God first and everything will be okay. And obedience is putting God first. Kung ano ang inutos, kalooban ng Lord, kailangan willing tayo na sumunod doon. At susunod agad tayo. Hindi tayo pwede, Lord, bukas na lang. Well, may nangyayaring ganon. Puntahan mo to, share the gospel to this person. Bukas na lang pag nagkita kami. May nangyari sa taong yun today. Paano na? Paano pa makasishare ang gospel? Kailangan makita natin yung urgency ng gospel. Kailangan makita natin yung need. Kung anong gusto ng Diyos na dapat inuuna natin. Maraming pwedeng gawin. Ang mundo, maraming ino-offer sa atin. Iba-ibang distraction. Pero paano mo pipiliin yung dapat mong unahin? Kailangan matutunan natin ito. And we can only, sabi ng James, if you need wisdom, ask wisdom from God. Kasi doon tayo minsan bagsak eh. You cannot obey kasi ang dami mong gustong gawin na wala na yung inuutos sa'yo ng Diyos. Even inside the church. Alam niyo po ba na, serving God, maglinis ng center is good. Pero hindi lang po yun ang dapat mong inuuna. Kailangan mong unahin ang relasyon mo sa Diyos. Kailangan unahin mo ang pinaglilingkuran mo. Diba? Kasi madali mag-serve. Okay naman, nasa church naman ako pag Sunday eh. Praise the Lord, nasa church ka. But did you encounter the Lord? Baka nasa church ka, cellphone naman ang hawak mo. Distraction. Diba? So, the sacrifice to obey, yung i-deny mo talaga yung sarili mo. May lakad, pero may kailangan gawin para sa Lord, anong uunahin mo? Diba? Prioritizing what matters most. Doon nga sa we failed so many times, but praise God. Ang Diyos is always giving us a second chance. Kailangan nating i-recognize yun. Obeying God, sabi nga, is an action
That is now. Because obeying God is faith eh. Ang sabi ng Hebrews, now is faith. Obedience is now. When you have faith in God, you obey God. At yan ay ngayon, hindi pwedeng bukas. Hindi pwedeng bukas. Kaya nga pag nakita mo kanina, yung isa, di ba, excited siya to obey the Lord. Yung pangalawa naman, nagpapakita ng delayed commitment. Lord, let me bury my father. Pag delayed ang commitment mo, delayed din ang growth mo. Pag delayed ang growth mo, delayed ang maturity mo, may mauuna sa'yo mag-mature. Imbis ikaw na yung ginagamit ng Lord to lead, ikaw pa rin yung linilid. Yun ang sabi ng Panginoon, dapat tagapagturo na kayo. Hanggang ngayon, tinuturuan pa kayo ng elementary teachings. Pinagalitan din ni Apostle Paul. Yung mga hindi nagmamature. Diba? God wants us to mature, mga kapatid. Sabihin mo sa tabi mo, God wants you to mature. Your duty, sabi ng Panginoon, is to preach about the kingdom of God. Kailangan nasa heart natin ito. Everywhere we go, alam niyo ba, ang sabi niya kasi, make a disciple, preach, di ba? Teach them. Share the gospel. Kailangan, wherever we go, we share the gospel. That is obedience to what God is sending us out. Hindi tayo pwede mag-share ng gospel kung kailan lang gusto natin. But we have to share the gospel in and out of season. And how can you share the gospel if you do not know the gospel? God wants us to mature. Experience the gospel in our lives. What is the gospel? It's Jesus. The good news, you are saved by grace through Christ. Good news ito sa mga tao, okay? Amen? So number 3 is the commitment to persevere. Ito mas medyo mabigat ito. Sa bagay, pag tinanong mo siya lahat, commitment kasi. Commitment, mabigat na word. Kasi it speaks of talagang loyalty, devotion. That is commitment. Commitment to persevere, verse 61 to 62. Ang sabi dito, another said, yes, Lord, I will follow you, but first let me say goodbye to my family. But Jesus told him, anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. Parang ang sakit nun, ano? Hawak-hawak mo yung, ano nga yun? Ganun ang may araro. Pero sabi niya, lingon ka naman ng lingon, yung mga ganyan klaseng tao is not fit for the kingdom of God. Grabing ano to rebuke ng Panginoon. Kasi when you commit to God's work, it requires endurance, patience. Kailangan talaga ready ka to endure, especially when faced with challenge. Kasi when you serve the Lord, there will be testing. In the face of the test, paano ka magre-respond? Paano mo ito lalagpasan ng pagsubok na to? Ang mga pagsubok, iba't ibang mukha to. Maaaring pagsubok sa pamilya, pagsubok sa trabaho, minsan pagsubok sa kaibigan mo, pagsubok sa sitwasyon mo, pagsubok sa sarili mo. The enemy can use anything that can distract and test our faith and our commitment to the Lord. Kaya you need to be committed to persevere. Kahit anong mangyari, I will stay. I will stay. I will follow the Lord. Pero paano natin magagawa ito? Binigyan din tayo ng Lord ng turo sa Hebrews 12:2, sabi niya, by fixing your eyes on Jesus only. Kasi nga daming distraction. When you go through the testing, look at Jesus. Lord, you overcome. I will overcome. Kasi hindi naman lahat, there will be trouble, sabi niya. Marami naman talagang pagsubok na dadaanan, na trouble ang tao. Pero ang sabi ni Lord, behold, I have overcome the world. Sino ba susundan natin? Ang Panginoon. Amen? At ang Panginoon na nagtagumpay, nasa sa atin. So ano dapat tignan natin? As we go through this testing and challenges, we look to Jesus.
At masasabi natin, magtatagumpay din ako. Sabi nga, that will cause you to persevere. Pero pag nakita mo sarili mo, oh my God, napakahina natin mga kapatid, hindi natin kakayanan ang mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin. Sabi nga ni Apostol Pablo, walang pwede magsabing malakas. Nagiging malakas tayo dahil kay Lord. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, dahil kay Lord. Distraction can derail our spiritual progress. Sabi nga, we live in the world filled with noise and competing demands of our attention. Ang daming kumukuha natin siya. Social media lang eh. Magpipray ka, kukunin ko yung prayer item ko sa cellphone. Pagbukas mo Facebook, yung nabuksan mo. Yung prayer items mo, napunta na doon sa ibang ano nga tawag na more profile picture. Hindi na prayer items. Hanggang hindi mo napapansin, teka, naka 3 hours na ako dito ka-scroll Di ba? Na-distract ka na. There's so many distraction in the world, mga kapatid. So kailangan ma-identify mo these things that distract you. Kailangan natin takbuhin ng tama yung pananampalataya natin. Because distraction will derail our spiritual growth. 2 Timothy chapter 4 verse 7, ang sabi dito ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo, ang apostol na maraming hirap na pinagdaanan habang siya ay nagpapahayag ng magandang balita. Pag binasa mo ang buhay niya, sabi niya dito, I have fought the good fight. I have finished the race. And I have remained faithful. Sana ganun, mga kapatid. As we persevere, aabutin natin yung... Hindi natin kailangan kasing maraming mga tinatawag na rabbit. Mabilis magsimula, pero hindi natatapos ang race. May sinasabing pagong, mabagal, pero umaabot sa finish line. Maging pagong ka na lang, basta umabot ka doon sa finish line. Di ba? Kaya hindi yung galing ng simula, kundi kung paano mo tatapusin ang nasimulan. And God is teaching us. Hindi tayo tinuruan ng Diyos na magsimula lang. Tinuruan niya tayo hanggang katapusan. At sasamahan ka niya, sabi niya, until the end We have to persevere. Ang perseverance kasi, it requires a lot of commitment, mga kapatid. Kasi pag yung testing nandyan na, ang hirap-hirap. Lalo na pag ginagamit ng kalaban ay pamilya mo. Kasama mo sa bahay. Tinitest yung faith mo, tinitest yung patience mo. Sarili mong asawa. Naalala ko na naman tuloy. Sabi nitong kasama na, nagagamit siya ng diablo, kaya pinalayas ko siya. Hindi yung diablo, pinalayas siya yung tao. Di ba? Mali. When we are facing trials, a challenge, we look to Jesus. At kailangan, nandun yung natin na Lord, kahit anong mangyari, mamatay at mabuhay, sa iyo ako. Whether I live, whether I die. Di ba? Kinata natin, whether I live, whether I die. That is perseverance. Ibig sabihin, your life doesn't matter. Mamatay o mabuhay, Panginoon, sa iyo ako. Si Apostol Pablo, ganun For me, to live is Christ. And to die is to gain. At sabi niya, I no longer live, but Christ lives in me. Hindi na ako nabubuhay, kundi ang Panginoong Jesus sa buhay ko. And mga kapatid, these 3 commitment, dapat visible ito sa buhay ng mga disipulo. Hindi ko sinasabi Kristiyano. Kasi maraming sinasabing Kristiyano, but they are just crowd. Alam niyo po ang difference ng crowd. A crowd will leave kasi they don't want to pay the cost. The crowd wants to be served. Ang crowd, they are men-pleaser, self-righteous, self-centered. A disciple, they stay. Kahit anong pagsubok nandyan, they will stay. They are willing to pay the cost.
The disciple, they serve. Hindi mo kailangan silang sabihan, they serve. The disciple, they are God pleaser. Hindi sila. Kaya nga sabi ni Paul, I no longer live, but Christ lives in me. And as the new year approaches, I would like to challenge everyone. For the 365 days wala pa naman pala, no? Ilang day pa lang. The 360, ano na ba yun? 63 days. 362 days. Okay. Kasi 300, tama ba? Kailan bang 31? Martes, 3 days. Okay, 363 days ng 2024. Kumusta po ang commitment nyo sa Panginoon? Let us assess our commitment and ask ourselves, am I a crowd or a disciple? As we realize yung standing natin before God, pag nakita natin kulang, Panginoon, hindi ako umabot. Now this is the time to level up and to make a decision. Alam niyo ba, God will not condemn you because you fail God. God is waiting for you na lumapit sa Kanya. Hindi siya and every one of us, hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi ako, talagang nasa church ako eh. Talagang, no. Because all of us fail God. Lahat tayo po. So mamaya, kung sino lulapit to surrender to the Lord, pray for them. Hindi, walang matuwid sa atin, walang mas magaling sa atin, walang perfecto sa atin. We all fail the Lord. Pag trinace mo ang 363 days natin, mas maraming failure tayong binigay sa Diyos. But today, gusto ko i-renew natin yung commitment natin sa Panginoon. Sabi nga ni Apostle Pablo, I no longer live, but Christ lives in me. Hanggang saan ang kaya mong isuko sa Diyos? Yun ang question today. Ano ang mga bagay na nagiging hadlang para hindi ka makasunod sa Diyos? Fully, you can obey God partially but not fully. Ano ito mga bagay na to? May bisyo ka? May problema ka sa ugali mo? You can lay it down before the Lord. Kanina yun, I fall down. I lay it before the Lord. Alam mo na ako dun eh. Kasi kahit ako, di ba? There are things that I need to lay down before the Lord because I'm not perfect. Sa ugali natin, there's so many things in our character that needs to be laid down before the Lord. Sabi ni Paul, I have finished the race. Pwede ba natin sabihin ito pagharap natin sa Lord? Lord, I have finished the race. Alam mo, God is giving us chances. Kasi alam ni Lord na hindi pa tayo ready to face Him. Amen? Sabihin mo, Lord, nagawa ko yung pinagagawa mo. Ilan sa atin pwede magsabi dito, Lord, nagawa ko yung pinapagawa mo. So many times we fail the Lord. In all areas. Lahat dito are members. We are all members now. And I will be speaking to you, church. We fail God saan? In our life groups. We fail God saan? Sa pagsunod. We fail God in our daily lives. We fail God sa pamilya natin. We fail God even in our own daily activities. We fail God kasi mas inuuna natin yung gusto natin kesa sa Diyos. So this morning, mga kapatid, we can renew the commitment to sacrifice, the commitment to obey, and the commitment to persevere. We can ask the Holy Spirit, tulungan mo kami. Hindi, bumagsak kami for 2024. Tulungan mo kami for 2025 na hindi na kami bumagsak because the Holy Spirit is our helper.
Siya lang talagang tutulong sa atin. Walang malakas sa atin, mga kapatid. Ang Holy Spirit, siya ang tutulong sa atin. Sa pagpasok ng bagong taon na to, may bagong pagkakataon. Let us all surrender the things that hinders us from fully committing or obeying God. Identify the distraction. Yung distraction, kung alam yung distraction sa buhay nyo, layuan nyo na ngayong 2025, okay? Okay ba? Parang, love nyo pa ba ako? Sabi na, God will not condemn you because you fail Him. But God is waiting for you to come to Him.